Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1513-19. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mga alagad sa loob ng korte na 40 taong gulang o mas bata. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Arwin, ang tanging ginawa niya ay isang mahinahong ngiti. Hindi siya nag-abala tungkol dito na para bang wala siyang nararamdamang anumang pressure. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya kinatatakutan ang mga makapangyarihang top-tier inner court elder, lalo pa ang mga disipulo sa loob ng court sa Moon Illumination sect na wala pang 40 taong gulang. Hindi siya nang-ahas na sabihin na kaya niyang talunin ang isang powerhouse ng Paramount Saint Rudiment Stage, ngunit ang mga nasa Perfection Saint Rudiment Stage ay hindi talaga makakapareha sa kanya hanggat hindi sila masyadong may talento. Dahil dito, naramdaman niyang ang hunting assessment na gaganapin ng Moon Illumination sect taon-taon ay isang formalidad lamang sa kanya. Oo. Tumango si Arwin bago ngumiti. Ang hunting assessment na ito ay dapat na isang formalidad lamang para sa iyo, junior brother. Sa iyong lakas, napakadali para sa iyo na makuha ang unang pwesto. Puno ng kumpiyansa ang tono ni Arwin para kay Alvin. Sa cultivation base ni Alvin sa Mastery Saint Rudiment Stage, wala ni isa sa mga disipulo sa loob ng court na wala pang 40 taong gulang ang maihahambing sa kanya sa Moon Illumination sect. Bukod dito, ang lahat ng mga disipulo ng inner court ng Moon Illumination sect na 40 taong gulang o mas bata ay maaari nang ituring na pambihira kung ang kanilang cultivation base ay umabot sa Intermediate Saint Rudiment Stage. Ang tagumpay ni Alvin ay higit na nalampasan nila. Ako ay kumilos ng mag-isa at nag-sign up sa iyo. Sa loob ng 10 araw, aalis ka at pupunta sa venue ng hunting assessment. Sa oras na iyon, sasama rin ako sa iyo, dagdag ni Arwin. Sasama ka rin, kuya. Bahagyang nagulat si Alvin. Oo, hiniling ko ang posisyon ng isang patroller mula sa sect leader upang maiwasan ang mga tao na maglaro ng mga paborito at lumabag sa mga patakaran sa hunting assessment. Ngumiti si Arwin. Huwag mong sabihing hindi natatakot ang sect leader na magpakita ka ng paboritismo at lalabag sa mga patakaran para sa akin. Nakangiting biro ni Alvin. Sa iyong cultivation base, kailangan mo pa bang mandaye, junior brother? At saka, kahit tulungan kitang manloko, hindi rin masasabi ng sect leader. Ang mga salita ni Arwin ay puno ng kumpiyansa. Sa mga elder sa loob ng korte sa Moon Illumination sect, walang iba kundi siya lamang ang nang-ahas na magsabi ng mga ganoong salita. Maging ang mga vice sect leader na iyon ay walang lakas ng loob na sabihin ang mga ganoong salita, lalo pa ang ibang mga matatanda sa loob ng korte. Si Alvin ay hindi nagulat dito. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay hindi lamang isang Moon Illumination sect's inner court elder kundi ang nag-iisang 3-star Saint Inscription Master sa Moon Illumination sect. Napakataas ng kanyang posisyon na nalampasan pa nito ang ilang vice sect leader sa Moon Illumination sect. Maging ang mga powerhouse ng Saint Stage sa sekta ay kailangang magpakita ng paggalang sa kanyang nakatatandang kapatid. Para kay Alvin, ang 10 araw ay katumbas ng 50 araw sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sapat na ang 50 araw para magawa niya ang maraming bagay. Sa kasalukuyan, ang Golden Shirt ay nalinang na sa pinakamataas na yugto habang ang pangunahing pamamaraan ng Colossal Aerolite Arrow ay nalinang na rin sa ika-4 na yugto. Isang hakbang na lang ang layo nito mula sa ika-5 yugto, ang Impeccable Stage, na siyang pinakamataas na yugto rin, bulong ni Alvin sa kanyang sarili. On top of that, the mas defensive technique, the offensive na si Runang Garhan. Sa loob ng 50 araw na ito, tututukan ko ang paglilinang ng Aerolite Strike at ang Body and Arrow Synchronization mula sa Colossal Aerolite Arrow. Pagkatapos kong makultivate ang dalawa sa pinakamataas na yugto, ang Impeccable Stage, lilinangin ko rin at itataas ang aking Aerolite Shower. Ang Aerolite Shower ay isa sa mga nakakasakit na diskarte sa Colossal Aerolite Arrow. Ito rin ang pundasyon para sa pinakamatibay na pamamaraan sa Colossal Aerolite Arrow, ang Colossal Arrow Bell. Magagamit lamang niya ang Aerolite Shower bilang pundasyon upang simulan ang paglinang ng Colossal Arrow Bell kapag nalinang niya ang Aerolite Shower sa pinakamataas na yugto.
Bagamat isa rin itong defensive technique, ang kapangyarihan ng Colossal Arrow Bell ay hindi isang bagay na maihahambing sa Golden Shirt. Ang Golden Shirt ay isa ring teknik na kapareho ng Aerolite Shower. Ang Colossal Arrow Bell, sa kabilang banda, ay isang makapangyarihang defensive technique na katumbas ng defensive technique ng isang Earth Rank Saint Grade Martial Tactic. Gayunpaman, ang Earth Rank Saint Grade Martial Tactic ay maaari lamang linangin kapag ang isa ay nasa Saint Stage o mas mataas. Dahil mismo sa kadahilanang ito na palaging inaabangan ni Alvin ang Colossal Arrow Bell. Kaya naman hindi niya kailanman pinabayaan na linangin ang Aerolite Shower. Sa kasalukuyan, ang kanyang Aerolite Shower ay malapit nang makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa ika-4 na yugto. Mula nang tumulong si Elder Hal na itaas ang aking cultivation base sa Intermediate Saint Rudiment Stage, pakiramdam ko ay mas madali para sa akin na linangin ang Saint Grade Martial Tactic. Ang pakiramdam na iyon ay para akong naliwanagan. Madali kong naiintindihan ang mga bagay na nahirapan ako noon. Matagal nang napansin ito ni Alvin. Tinanong pa niya si Elder Hal tungkol dito, ngunit nakakuha lamang siya ng 2 salita mula sa kanya bilang sagot. Katawan ng araw. Ang kaalaman ni Alvin tungkol sa sun body ay half-baked. Sinabi lang ni Elder Hal na ang kanyang katawan ay isa ng sun body, ngunit kung ano ang espesyal sa sun body, hindi ito ipinaliwanag ni Elder Hal. Hiniling lamang niya sa kanya na matuklasan ito sa kanyang sarili. Hanggang ngayon, ang tanging espesyal na bagay na natuklasan niya ay kung paano siya nagkaroon ng mas mabilis na bilis sa paglinang ng Saint Grade Martial Tactic. Gayunpaman, ang isang bagay na ito ay sapat na upang mabigla at mapuko si Alvin. Ayon kay Elder Hal, marami pa ring sikreto ang sun body. I wonder kung ilang sorpresa pa ang naghihintay sa akin sa hinaharap. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, ang kanyang puso ay nabalot muli ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pananabik. Hindi masyadong maikli ang 50 araw ngunit hindi rin nagtagal. Noong si Alvin ay nasa kalagitnaan ng paglilinang, ang tagal ng 50 araw ay lumipas ng napakabilis. Tulad ng inaasahan niya, nagawa niyang linangin ang kanyang Aerolite Strike at Body and Arrow Synchronization sa pinakamataas na yugto. Bukod dito, ang Aerolite Shower ay nalinang din hanggang sa ika-4 na yugto. Isang entablado lang ang layo mula sa pinakamataas na entablado. Sa sandaling gumawa siya ng karagdagang pag-unlad, maaari na niyang simulan ang paglinang ng Colossal Arrow Bell. Nang ang Aerolite Shower ay nilinang sa ika-4 na yugto, 50 araw na ang lumipas sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa oras na ito, umalis si Alvin sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Hating gabi na sa labas. Ang susunod na araw ay ang araw na aalis siya para sa hunting assessment na gaganapin ng Moon Illumination Sect. Ngayong gabi, hindi bumalik si Alvin sa 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa halip, naupo siya sa kama sa kanyang silid na nakapikit para magkaroon ng katahimikan sa pag-iisip. Matagal nang lumipad ang kanyang mga iniisip. Sa oras na ang aking cultivation base ay gumawa ng tagumpay sa Perfection Saint Rudiment Stage, babalik ako sa Half Moon Island, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Naniniwala siya na sa 7 Treasures Exquisite Pagoda, kailangan lang niya ng 3 buwan ng higit pa para makagawa ng breakthrough sa Perfection Saint Rudiment Stage. Natural, 3 buwan ang ibig niyang sabihin sa totoong mundo. Ang 3 buwan sa labas ay katumbas ng 15 buwan sa ikatlong antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. 1 taon at 3 buwan iyon. Malapit nang ipanganak ang aking mga anak. Nang isipin ito ni Alvin, ang kanyang puso ay napuno muli ng isang alon ng pananabik. Ang pananabik na ito ay higit pa sa pananabik na naramdaman niya nang gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang cultivation base. Kapag ang 2 anak ay ipinanganak, siya ay magiging isang ama. Ito ay isang bagay na hindi niya pinangarap na isipin sa kanyang nakaraang buhay. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay isang mersenaryo na lumakad sa dilim, at siya ay isang taong kailangang dilaan ng dugo sa kanyang espada. Ni hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa susunod na segundo. Dahil dito, hindi naisip ng dating niya na magpakasal at magkaanak man lang. Gayunpaman, sa buhay na ito, magkakaroon siya ng 2 anak sa lalong madaling panahon. Nang isipin ito ni Alvin, nakaramdam siya ng pananabik na bumalik sa Half Moon Island.
Kinaumagahan, nakipagkita si Alvin kay Arwin bago umalis ng sama-sama upang magtipon kasama ang iba. Ang hunting assessment sa pagkakataong ito ay personal na pinamahalaan ng isang Vice Sect Leader ng Moon Illumination Sect. Maliban sa Vice Sect Leader, isa pang 3 elder sa loob ng court ang gumanap bilang mga patroller, at isa si Arwin sa kanila. Sa pagkakakilanlan ni Arwin, kahit na gusto niyang pangasiwaan ang hunting assessment ng personal, ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang mga salita. Gayunpaman, hindi niya nais na mamuno at nais lamang na maging isang idle patroller. Nang sila ay nagkukumpulan kasama ang natitirang puwersa, nakita ni Alvin ang isang matipunong matandang lalaki na naglalakad palapit sa kanya at kay Arwin bago niya masigasig na binati si Arwin, Elder Arwin. Ang matibay na matandang lalaki ay may malaking build. Para siyang maliit na burol. Nang lumakad siya patungo sa kanila, para bang may burol na gumagalaw patungo sa kanila, na naglalabas ng mapang-ipong hangin. Vice Sect Leader Zong. Tumango si Arwin bilang tugon sa matipunong matandang lalaki. Ang kanyang mga salita ay nagsiwalat din ng pagkakakilanlan ng lalaking ito. Siya ay walang iba kundi si Harmon Zong, ang taong namamahala sa hunting assessment at isa sa mga Vice Sect Leaders ng Moon Illumination Sect. Ito ay malamang na si Junior Brother Alvin. Ikaw ang junior na kapatid ni Elder Arwin, di ba? Maya-maya, tumingin si Harmon kay Alvin at ngumiti. Vice Sect Leader? Mabilis na sagot ni Alvin, ngunit medyo hindi siya komportable. Bagamat mukhang hindi nakakapinsala at ordinaryo si Harmon, hindi alam ni Alvin kung bakit niya siya hindi komportable. Higit pa rito, bahagyang naramdaman ni Alvin ang puot na naglalabas sa katawan ni Harmon. Natural, mahina ang puot na nararamdaman niya kaya napaisip siya kung nagkakamali ba siya. Sa totoo lang, ito ang kanilang unang pagkikita kaya't walang dahilan si Harmon para magalit sa kanya. Junior brother, ito si Harmon. Siya ang master ni Henderson, ang outer court disciple na natalo mo dati. Sa sandaling ito, ang true energy voice transmission ni Arwin ay pumasok sa tainga ni Alvin at agad na pinawi ang lahat ng kanyang pagdududa. Alam niya noon na hindi siya nagkakamali. So, siya talaga ang master ni Henderson. Sa wakas ay naunawaan na ni Alvin. Dahil siya ang amo ni Henderson, normal lang sa kanya ang pagiging masungit. Si Henderson ay pamangkin ni Rohan at natalo ni Alvin noon. Pinilit pa nga siya ni Alvin na manampas sa kidlat na parusang panunumpa na hindi makakalaban kay Alvin sa hinaharap. Nang dumaan ang mga mata ni Alvin sa likod ni Harmon, napansin niya si Henderson sa grupo ng mga tao sa likuran niya. Siya Zong ay naging alagad din sa loob ng korte. Natigilan si Alvin. Hindi siya nabigla sa katotohanan na si Henderson ay naging disipulo sa loob ng korte dahil ang kanyang master ay isang makapangyarihang Vice Sect Leader ng Moon Illumination Sect. Kailangan lamang ng kanyang amo na magsalita para sa sekta upang makagawa ng exception at ipasok siya sa inner court. Ang ikinagulat niya ay ang katotohanan na nang i-activate niya ang kanyang Divine Eye, nakikita niya sa isang sulyap lang na ang cultivation base ni Henderson ay nakarating na sa early Saint Rudiment stage. 1514. Noong sinusuri ni Alvin ang cultivation base ni Henderson, si Henderson ay nakatingin din sa kanya na may masalimuot na tingin. Ang dahilan kung bakit siya nakagawa ng mabilis na tagumpay sa stage ng Saint Rudiment ay dahil kay Alvin sa isang tiyak na lawak. Ito ay dahil sa 3 buwang ito, pagkatapos niyang marinig ang tungkol sa tagumpay ni Alvin sa stage ng Saint Rudiment, labis siyang naapektuhan nito at nagsimulang makaramdam ng pressure. Gaya ng kasabihan, pressure gives rise to motivation. Ang invisible pressure na ito ang tumulong kay Henderson na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Saint Rudiment stage sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos niyang makalusot, opisyal na rin siyang naging disipulo ni Vice Sect Leader Harmon. Noon ay napagtanto ng mga alagad sa labas ng korte na si Henderson ay hindi lihim na kinuha bilang isang disipulo ni Rohan. Sa katunayan, si Vice Sect Leader Harmon ang kumuha sa kanya bilang hindi lamang isang disipulo, kundi isang direktang disipulo. Gayunpaman, sa lahat ng paraan na ginulat sila ni Alvin, medyo immune na sila dito kaya hindi na sila masyadong nagulat sa balitang ito. Pagkatapos ng lahat, si Alvin ay naging junior brother ni Elder Arwin. Sino si Elder Arwin? Siya ang #1 inner court elder na kinilala ng Moon Illumination Sect.
Napakataas ng kanyang posisyon na nalampasan pa nito ang iilang vice-sect leader sa sekta. Bukod dito, kahit na ang ilang mga powerhouse ng Saint Stage sa Moon Illumination Sect, kasama ang sect leader, ay kailangan ding maging magalang kapag nakilala nila si Arwin. Para bang may pantay silang posisyon. Mula sa sandaling si Alvin ay kinilala ni Arwin bilang kanyang nakababatang kapatid, ang kanyang posisyon sa Moon Illumination Sect ay tumaas din. Maging ang master ni Henderson, si Harmon, isa sa mga vice-sect leaders ng Moon Illumination Sect, ay kailangang maging magalang kay Arwin at tawagin si Alvin bilang junior brother nang magkita sila. Maaasahan ko lang na tinanggihan ni Tio ang ideya na labanan si Alvin at hindi lang niya ako sinisiraan, naisip ni Henderson sa kanyang sarili. Nang marinig niya na tinanggap ni Arwin si Alvin bilang kanyang nakababatang kapatid, ang kaunting galit na naramdaman niya kay Alvin ay mabilis na naglaho ng walang bakas. Tuluyan na niyang inilagay sa likod niya ang pangyayaring nangyari sa nakaraan. Alam niyang kapag hindi niya ito gagawin, sasaktan lang niya ang sarili niya. Ito ay dahil kay Alvin kaya nagawa niyang makamit ang stage ng Saint Rudiment ng mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Sa kanyang puso, nakaramdam siya ng bahagyang pagkakautang sa kanya. Congratulations, Henderson, nagkusa si Alvin na batiin si Henderson sa pamamagitan ng kanyang True Energy Voice Transmission. Natigilan si Henderson nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Ang congratulations na ito mula kay Alvin ay halatang sinadya. Ang tanging naiisip niya ngayon ay ang pagpasok niya sa stage ng Saint Rudiment. Kung hindi siya nagkakamali, hanggang ngayon, siya lang at ang kanyang amo ang nakakaalam ng kanyang tagumpay. Hindi pa niya ibinunyag sa publiko ang kanyang cultivation base. Pakiramdam niya ay nalantad siya ngayong nakita na siya ni Alvin. Masasabi mo ba? Hindi naiwasang magtanong ni Henderson sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission matapos siyang huminga ng malalim. Hindi tumugon sa kanya si Alvin tungkol dito. Sa halip, ngumiti lang siya ng misteryosong kay Henderson. Sa sandaling ito, ang antas ng panganib na dulot ni Alvin ay tumaas ng ilang antas sa kanyang puso. Hindi nagtagal, ang iba pang dalawang elder sa loob ng court na mga patroller din para sa hunting assessment ay nagkusa rin na bumati kay Arwin ng masigasig, Elder Arwin. Ang grupo ng mga disipulo sa loob ng korte, kasama si Henderson, ay nagkusa rin na bumati kay Alvin ng magalang, junior brother Darfield. Ang dalawang elder sa loob ng court ay tumingin din kay Alvin at nagkusa na batiin din siya. Ang eksenang ito ay nagparamdam sa grupo ng mga alagad sa loob ng korte na berde sa inggit. May mga selos at puot din. Gayunpaman, wala silang magagawa. Sino ang humiling kay Alvin na maging napakatalino sa martial daw at namuhay ng napakagandang buhay? Matapos maging senior brother niya si Arwin, malaya siyang nakakagala sa Moon Illumination Sect. Tara na. Sinenyasan sila ni Arwin na umalis, at nagutos si Harmon sa grupo ng mga tao bago sila lumabas sa tarangkahan ng monasteryo ng Moon Illumination Sect sa isang napakalakas na pormasayon. Pagkatapos nilang lisanin ang tarangkahan ng monasteryo ng Moon Illumination Sect, umakyat sila sa langit at tumungo sa venue ng hunting assessment. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang grupo ng mga tao, sa isang maluwang na mansyon sa inner court ng Moon Illumination Sect, naupo si Rohan sa harap ng stone table sa courtyard. Bahagyang nakadikit ang mga kamay niya sa mesa. Si Alvin siguro ay umalis na para lumahok sa hunting assessment sa oras na ito, tama ba? Ito ay isang magandang pagkakataon. Sana lang ay hindi na ako pababayaan ng Mountain Shade Black Market, ungol ni Rohan habang kumikislap sa kanyang mga mata ang hangarin na pagpatay. Bukod dito, nariyan din si Clark. Napakaraming taon na ang lumipas. Oras na para wakasan na natin ang mga bagay-bagay. Noong una, hindi ko akalain na makakagawa pa siya ng maraming gulo kahit hayaan ko siya. Hindi ko inaasahan na makukuha niya ang isang napakahusay na talentong disipulo tulad ni Alvin. Ang mga mata ni Rohan ay may nakakatusok na tingin habang ito ay kumikislap muli na may layuning pumatay. Maya-maya pa ay tumayo na siya at naghanda na para umalis. Guru. Sa sandaling ito, isang figure ang lumakad papunta sa kanya. Si Loki iyon. Ang kamay ni Loki ay may hawak na mangkok ng gruel. Ito ang clear jade gruel na ginawa ko para sa iyo, Master. Pakiusap inumin ito habang mainit. Tunay nga, ikaw ang pinakamaalalahanin.
Ang di matulungin kong disipulong iyon, si Skylar, ay hindi man lang ako ginawang masama noon. Si Rohan ay medyo nasiyahan sa alagad na ito sa kanyang harapan. Kahit na siya ay naging kanyang alagad, isantabi ang katotohanan na siya ay napakasipag sa paglilinang, ang pinakamahalagang bahagi ay siya ay gumawa ng gruel para sa kanya bawat ilang araw. Magiging kakaiba ang lasa nito sa bawat pagkakataon. Matapos tapusin ang gruel na ipinasa sa kanya ni Loki, kumislap ang mga mata ni Rohan nang may lumitaw na ideya sa kanyang isipan. Loki, sundan mo ako sa isang outing, sabi ni Rohan kay Loki. Sige. Hindi tinanong ni Loki si Rohan tungkol sa kanilang destinasyon at agad itong pumayag. Hindi mo ba ako tatanungin kung saan kita dadalhin? Tanong ni Rohan. Pupunta ako saan man mo planong dalhin ako, guro. Kahit na ito ay isang talim o apoy na bundok, pupunta pa rin ako nang walang anumang pagsimangot, mataimtim na sagot ni Loki. Haha. Mabuti. Mabuti. Ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa ko, si Rohan, ay ang kunin ang di matagalang disipulong iyon, si Skylar, bilang aking disipulo. Gayunpaman, ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko ay ang kunin ang isang mabuting disipulong tulad mo. Tumawa si Rohan, hindi ka pani-paniwalang nasiyahan sa sagot ni Loki. Tara na. Ibabalik kita sa Mount Hill City. Lumabas si Rohan sa pinto nang matapos siyang magsalita. Mount Hill City. Nagsimulang manginig ang puso ni Loki nang marinig niya ang mga salita ni Rohan. Mahinang mahulaan niya ang intensyon ni Rohan. Alam niyang ang lahat ng ito ay malapit na nauugnay sa biglang pagbangon ni Alvin sa sekta. Gayunpaman, pagkatapos huminga ng malalim, sinundan pa rin niya si Rohan. Bago ito, kumalat na sa Governor Estate ng Mount Hill City ang balita tungkol kay Alvin na naging Inner Court Elder ng Moon Illumination Sect na si Arwin. Dahil dito, si Clark, ang gobernador ng Mount Hill City, ay nabigla sa mahabang panahon bago siya nakabalik sa kanyang katinoan. Talagang kinuha siya ni Elder Arwin bilang disciple. Nagulat si Clark. Tumawa siya sa tuwa at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Halatang tears of joy ito. Bilang isang deacon sa labas ng korte na ipinadala ng Moon Illumination Sect, si Clark ay dating disipulo ng Moon Illumination Sect. Natural, alam niya kung sino si Elder Arwin. Siya ay isang tao kahit na ang sect leader ng Moon Illumination Sect ay kailangang tretuhin ng magalang. Para sa dating kanya, si Arwin ay isang hindi malulutas na matayog na bundok na kanyang tinitingala. Noong una niyang nakilala si Elder Arwin, hindi man lang siya ng ahas na huminga ng malakas, natatakot na masaktan siya. Gayunpaman, nalaman lang niya na ang kanyang disipulong si Alvin ay kinilala ni Elder Arwin bilang kanyang nakababatang kapatid. Paanong hindi siya magugulat dito? Nakagawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa Street Rudiment stage. Pagkaraan ng ilang oras, nakatanggap si Clark ng isa pang balita na ipinadala rin ng Moon Illumination Sect. Nakasaad sa balita na nakalusot na si Alvin sa stage ng Saint Rudiment. Hindi katakataka na kinilala siya ni Elder Arwin bilang kanyang nakababatang kapatid. Mukhang matagal na niyang nakikita kung gaano kahusay si Alvin. Kung iisipin gusto ko siyang tanggapin bilang aking disipulo at tawagin ako bilang guro. Ungol ni Clark at kinutya ang sarili. Gayunpaman, napakasaya niya para kay Alvin. Sa pag-alalay sa kanya ni Elder Arwin, sa palagay ko ay hindi na basta-basta gagawa si Rohan laban sa kanya. At dahil binabantayan ni Alvin sina Arnold at Lex, sa tingin ko ay magiging ligtas din sila, naisip ni Clark sa kanyang sarili bago siya nakahinga ng maluwag. Sa sumunod na panahon, ang mood ni Clark ay napakaganda. Pakiramdam niya ay kumalat ng husto ang ulap na naipon at nakapaligid sa kanyang puso. Siyempre, ang ganitong uri ng mga araw ay hindi nagtagal. Clark. Isang dumadagindong na boses ang umalangaw-ngaw mula sa langit sa itaas ng City Governor's Estate ng Mount Hill City, na naging sanhi ng pagkalumbay ni Clark na nagsasaka. Pamilyar sa kanya ang boses na ito na hinding-hindi niya makakalimutan. Rohan. Ang mukha ni Clark ay naging ganap na seryoso habang siya ay huminga ng malalim. Hindi niya inaasahan na si Rohan na Year-Okon ang kanyang amo at hindi nagkusa na hanapin siya sa lahat ng mga taon na ito ay tatawag ngayon. Gayunpaman, mahina niyang hulaan ang dahilan ng pagbisita ni Rohan ay malamang na may kaugnayan kay Alvin.
Marahil, nagtagumpay si Alvin sa pagpilit sa kanya. Sa sandaling naisip ito ni Clark, ang kanyang mukha ay bahagyang lumuwag habang ang isang nasisiyahang ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Rohan, nagsimula kang makaramdam ng takot ha. Paglabas niya ng pinto ng kwarto ay napaangat siya sa langit. Sa sandaling lumipad siya sa langit, natuklasan niyang hindi nag-iisa si Rohan. May kasama siyang ibang tao. Ito ay isang taong lubos na pamilyar sa kanya. Loki. Nang makita ni Clark si Loki na umaaligid sa ere sa tabi ni Rohan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Loki ay orihinal na kanyang disipulo na pinakagusto niya. Siya ay may kahangahangang likas na talento. Ang kanyang likas na talento ay ang pinakamataas sa lahat ng mga batang talento sa Mount Hill City bago nagpakita si Alvin. Gumastos siya ng maraming dugo at pawis kay Loki. Hindi niya inaasahan na gagamitin siya ni Loki bilang tontungan kay Rohan. Nang makita niya si Loki na umaaligid sa himpapawid, napagtanto niyang tiyak na nakalusot siya sa stage ng Saint Rudiment. Kung hindi niya magagawang baliwalain ang flight prohibiting formation sa Mount Hill City. Ang flight prohibiting formation sa Mount Hill City ay inilapat sa lahat ng martial at Dao cultivator sa ibaba ng Saint Rudiment stage. Tanging ang mga nasa Street Rudiment stage o mas mataas lamang ang maaaring lumipad at lumipad sa himpapawid. 1515. Natural, hindi alam ni Alvin ang krisis na kinakaharap ni Clark. Hindi niya akalain na pagkatapos sumikat at maging prominenteng si Rohan ay gagawa ng ganoong desperadong hakbang at gustong patayin ang kanyang guro na si Clark. Sa kasalukuyan, kasama niya si Arwin at ang grupo ng mga tao mula sa Moon Illumination Sect. Patungo sila sa venue ng hunting assessment, sa kalangitan sa itaas ng isang mapanganib na matarik na tagaytay ng bundok. Mula sa malayo, ang tanawin ng matataas na kabundukan at matataas na hanay ay napakalawak kung kaya't nabigla ang mga tao. Ang matayog na kabundukan at matataas na hanay ang magiging yugto na papasukin ninyong lahat sa lalong madaling panahon. Maaari ninyong patayin ang maraming mabangis na hayop hanggat gusto ninyo sa loob. Gayunpaman, pinakamahusay na mag-iwan ng marka sa mga hayop na napatay ninyo para masuri namin ang mga resulta sa ibang pagkakataon, sabi ni Harman, ang Vice-Sect leader ng Moon Illumination Sect, sa grupo ng mga disipulo sa loob ng korte kasama si Alvin. Si Alvin at ang iba ay tumango pagkatapos marinig ang kanyang mga salita. Mukhang hindi ko direktang mapapawi ang mga mabangis na hayop. Kung tutusin, kung wala akong iiwan na bakas, hindi ko mapapatunayang napatay ko ang mga mabangis na hayop. Sa katunayan, hindi ko mapapatunayan na nakapatay ako ng anumang mabangis na hayop, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sa kanilang paglalakbay dito, halos napagdaanan na niya ang mga patakaran ng hunting assessment. Para sa hunting assessment, ang mga puntos na ibinigay ay mag-iiba depende sa lakas ng mabangis na hayop na napatay. Lahat, kumuha ng isa sa mga token ng Jade na ito. Kung makatagpo ka ng sakuna, durugin mo lang ito. Sa oras na iyon, ako at 3 elder sa loob ng korte ay agad na darating at hahanapin ka. Itinaas ni Harman ang kanyang mga kamay at kumuha ng mahigit 10 Jade token bago ito ipinasa kay Alvin at sa iba pa. Gayunpaman, may isang bagay ako na dapat bigyan ng babala tungkol sa iyo. Sa sandaling durugin mo ang token ng Jade, matatapos na ang hunting assessment para sa iyo. Kung sino man ang dumurog sa token ng Jade ay kailangang ihinto agad ang assessment. Ang pinagbabatayan ng kahulugan sa mga salita ni Harman ay simple. Mas mainam na huwag durugin ang Jade token maliban kung ang isa ay nasa mahirap na sitwasyon. Ang grupo ng mga disipulo sa loob ng court ay tumatango-tango kasama si Henderson. Si Alvin, gayunpaman, ay mukhang malalim ang iniisip habang nakatingin sa Jade token sa kanyang kamay. Saint Inscription. Sa sandaling ito, natuklasan ni Alvin ang Saint Inscription na nakasulat sa Jade token sa kanyang kamay. Espesyal ang Saint Inscription. Hindi ito nakakasakit o nagtatanggol. Sa personal, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong Saint Inscription dati. Senior brother, isinulat mo ba ang Saint Inscription sa mga Jade token? Tinanong ni Alvin si Arwin sa pamamagitan ng True Energy Voice Transmission.
Kahit na hindi niya nakilala ang Saint inscription sa Jade Token, nakikita pa rin niya ang mga bakas ng gawa ni Arwin sa mga striations sa Jade Token. Pagdating sa mga salita, bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging sulat kamay. Para sa Saint inscriptions, ito ang magiging mga striations. Oo, sagot ni Arwin, Junior brother, huwag mong maliitin ang Saint inscription sa Jade Token na ito. Ang Saint inscription na ito ay 3-star Saint inscription. 3-star Saint inscription. Tumalo ng puso ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Arwin. Bagaman ang mga Saint inscription na ito ay ang lahat ng 3-star Saint inscriptions, ang mga ito ay gumagana lamang bilang isang babala. Ang halaga ng paggawa ng mga ito ay mas mababa. Ni hindi nila maihahambing sa 2-star Saint inscriptions, dagdag ni Arwin. Sa wakas ay mas naunawaan ni Alvin ang inscription. Gayunpaman, ang mga ito ay 3-star Saint inscriptions pa rin kahit na ang gasto sa paggawa ng mga ito ay mababa. Kahit na ang teritoryo ng isang eminent Saint Stage powerhouse ay hindi magagawang paalang bisa ang babala nito. Natural, ito ay magiging ibang kwento kung ito ay isang powerhouse ng Saint Stage, patuloy na sinabi ni Arwin. Isang babala na maaaring madaig ang teritoryo ng isang napipintong kapangyarihan ng Saint Stage. Nagulat si Alvin. Hindi na siya naglakas loob na tingnan ang Saint inscription sa Jade Token sa kanyang kamay. Sige, pwede na kayong lahat. Ang 3 patroller at ako ay maghahalinhinan sa pagpapatrolya at tutulong na palakasin ang inyong moral. Kung makatagpo kayo ng anumang panganib, durugin lang ang Jade Token sa inyong mga kamay, at agad kaming sasagipin sa inyo, direktang sabi ni Harmon, ang Vice Sect Leader ng Moon Illumination Sect, nang hindi nagpapatalo. Tungkol naman sa mga alituntunin ng hunting assessment, ipinaalam na niya ang iba sa kanila sa paglalakbay nila rito. Swoosh! 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 Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Harmon sa kanyang bibig, ang grupo ng mga disipulo sa loob ng korte ay sunod-sunod na bumaba mula sa langit at pumasok sa luntiang berdeng matayog na hanay ng bundok. Lahat sila ay nawala sa isang kisap mata na parang mga bato na ibinagsak sa dagat ng walang anumang alon. Bumaba din si Alvin mula sa langit at pumasok sa matayog na bulubundukin pagkatapos niyang tumango kay Arwin. Matapos ang grupo ng mga disipulo sa loob ng court, kasama na si Alvin, ay pumasok sa matayog na bulubundukin, ngumiti si Harmon kay Arwin at naningkit ang mga mata na nagtanong, Elder Arwin, sa lahat ng kalahok ng hunting assessment, ako ang may pinakamataas na inaasahan para kay Junior Brother Darfield. Sigurado ako na malamang na siya ang mauuna. Ano sa palagay mo? Natural, sinadya niyang itanong ito. Gayunpaman, natigilan siya nang marinig niya ang tugon ni Arwin. Hindi malamang ngunit tiyak. Siguradong makukuha ni Junior Brother ang unang pwesto sa hunting assessment na ito, sagot ni Arwin. Ang tugon ni Arwin ay hindi lamang nagpatulala kay Harmon, ngunit maging ang dalawang elder sa loob ng court ay hindi makapagsalita. Nadama nila na si Arwin ay masyadong bulag sa kanyang pananampalataya kay Alvin. Bagamat kailangan nilang aminin na ang likas na talento ni Alvin ay talagang kapansin-pansin, ang kahangahangang likas na talento ay hindi katumbas ng pagiging makapangyarihan. Sa kanilang opinyon, si Alvin ay nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa Saint Rudiment Stage mula sa Perfection Mortal Shedding Stage sa napakaikling panahon kaya hindi pa dapat ganoon katatag ang kanyang pundasyon. Bukod dito, hindi nila akalain na may kukumpara niya ang grupo ng mga disipulo sa loob ng korte na lumahok sa pagkakataong ito. Natural, ito ay dahil lamang sa hindi nila alam ang sikreto ni Alvin. Kung alam nila na si Alvin ay may isang makalangit na Celestial Supreme Treasure, ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, sa kanyang kamay, hindi sila mag-iisip ng ganito. Sa sandaling pumasok si Alvin sa matayog na bulubundukin, sinimulan niyang katayin ang mga mababanges na hayop. Samantala, may nangyayaring krisis sa City Governor's Estate sa Mount Hill City. Sa taas ng langit, si Clark, ang City Governor ng Mount Hill City, ay tumingin kay Loki na may masalimuot na ekspresyon. Gayunpaman, wala siyang sinabi sa huli. Sa kanyang opinyon, hindi mali ang desisyon ni Loki.
Sa mundong ito kung saan ang lakas ay iginagalang, ang dahilan kung bakit itinaya ng isang tao ang kanyang buhay upang linangin ay upang magkaroon ng mas mabuting buhay. Dahil sa survival instinct ni Loki, siya ay naging disipulo ni Rohan. Kaya naman, hindi niya talaga siya sinisisi. Hindi mali na gusto ni Loki na mabuhay. Gayunpaman, nang makita ni Clark ang nakamamatay na hangarin na kumikinang sa mga mata ni Rohan, agad na nanlamig ang kanyang puso. Napagtanto niyang dumating si Rohan na may masamang hangarin, naparito siya upang patayin siya. Hindi siya nagulat na gusto siyang patayin ni Rohan. Nanlamig ang kanyang puso dahil isinama ni Rohan si Loki. Gusto ni Rohan na ipagmalaki ang kanyang husay bago niya ito patayin. Sinadya niyang marahas na Year-Okon ang kanyang dignidad sa harap ng kanyang alagad bago siya patayin. Clark, dapat talaga akong magpasalamat sa paghahanap mo sa akin ng napakahusay na disipulo. Tumawa si Rohan habang nakatingin kay Clark. Rohan, hindi mo na kailangang makipagsabayan pa. Hindi ka ba naparito ngayon para patayin ako? Ang pag-iral ni Alvin ay parang buto ng isda na nakabara sa iyong lalamunan, hindi ba? Prangkang sabi ni Clark habang sinusulyapan si Rohan. Kahit na ako, si Clark, ay mamatay ngayon, wala akong pinagsisisihan. Si Alvin ay nakatadhana na maging bangungot mo sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Well, iyan ay kung mabubuhay ka ng matagal. Ha. Nang matapos ni Clark ang kanyang pangungusap, tumawa siya ng malakas ng walang pag-aalinlangan at masaya. Clark! Umungol si Rohan habang ang kanyang mukha ay naging seryoso. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob pa rin si Clark na guluhin siya sa sandaling ito. Malinaw na hindi siya natatakot sa kamatayan. Di nagtagal, si Rohan ay tinamaan ng matinding pagkaunawa, at nanambalik ang kanyang katinoan. Nakangiting tanong niya, balak mo akong guluhin para mamatay ka ng mabilis at walang sakit na kamatayan. Rohan, ang iyong imahinasyon ay talagang kasing yaman ng dati, walang pakialam na sagot ni Clark. Ang kanyang mukha ay kalmado na para bang siya ay naliwanagan na at hindi nababagabag sa buhay o kamatayan. Tiyak na tama ang nahulaan ko, di ba? Dahil gusto mong mamatay ng mabilis at walang sakit na kamatayan, tiyak na hindi kita bibigyan yan. Napangiti si Rohan. Talagang mamamatay ka ngayon kahit na walang paraan na bibigyan kita ng mabilis at walang sakit na kamatayan. Nang marinig ang mga salita ni Rohan, hindi napigilan ni Clark na makaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod kahit na hindi na siya nag-aalala tungkol sa buhay o kamatayan. Rohan, ang aking kamatayan ay magiging simula lamang ng iyong bangungot. Si Clark ay tumawa ng walang kabuluhan, tuwang-tuwa. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon mula noong nakaramdam siya ng sobrang saya nang makaharap niya si Rohan. Sa lahat ng mga taon na ito, siya ay nabubuhay na parang zombie. Hindi ba't dahil sa maliit na tipak ng pagkahumaling na matigas ang ulo niyang pinanghawakan sa kanyang puso? Gayunpaman, ang kanyang disipulo, si Alvin, ay tumaas sa tuktok ngayon. Ang kanyang pag-iral ay katulad ng isang buto ng isda na nakabara sa lalamunan ni Rohan. Bigla niyang naramdaman na parang lahat ng kanyang tiniis at lahat ng mga kontribusyon na ginawa niya sa buong taon ay sulit dahil siya ay nagantimpalaan ng malaki. Sa kanyang opinyon, si Alvin ang pinakamagandang regalong ibinigay sa kanya ng Diyos. Sa paligid ni Alvin, kailangan ba niyang matakot na walang maghiganti sa kanya? Kahit na wala pang isang taon ang oras na kasama niya si Alvin, alam na alam niya kung anong uri ng tao si Alvin. Kung siya ay namatay, tiyak na hindi papakawalan ni Alvin si Rohan ng ganoon kadali. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit na galit si Rohan. Ang true energy ay bumangon mula sa kanyang katawan, at ang kanyang robe ay nagsimulang lumipad kahit na walang hangin. Si Rohan ay puno ng pagmamataas. Muling lumipad ang kanyang damit, at akmang gagawa na siya ng kanyang hakbang. Nagdilim ang mukha niya nang itinaas niya ang kamay sa bilis ng kidlat at itinulak ang palad sa tabi niya. Bang! Isang malakas na pagsabog ang tumunog, at isang katawan ang makikitang lumilipad pabalik na parang pana na nag-iiwan ng bowstring. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Loki.
Upang maging mas tumpak, si Loki ay nagpadala ng isang karayom sa katawan ni Rohan bago siya pinalipad ni Rohan gamit ang kanyang palad. Loki. Nang makita ni Clark kung paano nanginginig ng husto ang katawan ni Rohan at kung gaano ka-bird ang kanyang buong mukha, mabubuhay sana siya ng walang kabuluhan sa mga taong ito kung hindi pa rin niya maisip kung ano ang nangyayari. Sa nangyari, hindi siya pinagtaksilan ni Loki. Nakatitig pa rin sa kanya ang puso niya. Si Loki ay hindi natatakot sa kamatayan. Naghihintay na lamang siya ng pagkakataon para makapaghiganti sa kanya. Sa sandaling naisip ito ni Clark, agad siyang lumipad palabas at sinalo si Loki ng walang pag-aalinlangan. Guro, kung mayroon pa lang akong ilang buwan, matutulungan kitang patayin si Rohan. Sayang. Sayang. Dugo ang lumabas sa bibig ni Loki habang unti-unting nawawala ang liwanag sa kanyang mukha. Disipulong walang kabuluhan, kailan mo ako nilason? Sa di kalayuan, umungal si Rohan habang tinanong niya si Loki. Natuklasan niya ang napakaraming lason na biglang lumitaw sa bawat bahagi ng kanyang katawan sa sandaling tinusok siya ng karayom. 1516. Sa sandaling ito, napagtanto ni Rohan na inilatag na ni Loki ang kanyang plano mula pa noong nakalipas na panahon. Ang lason sa kanyang katawan ay hindi lamang nabuo sa isang araw at isang gabi. Rohan, medyo masarap ang gruel na ginawa ko, tama. Haha. Shake off. Shake off. Si Loki na nahuli ni Clark ay tumawa ng malakas habang si Rohan ay malamig na nakatitig sa kanya. Habang tumatawa, lalong namutla ang mukha niya, at nagsimula siyang umubo ng dugo. Kasabay nito, ang sigla ng katawan ni Loki ay nagsimula na ring maglaho. Ito ay maliwanag na siya ay nasa bingit ng kamatayan. Gruel. I see. I see. Mukhang hindi mo pa ako time na tinuring na master mo mula pa noong una. At isipin na maganda talaga ang pakikitungo ko sa iyo. Sa huli, gusto mo talaga akong saktan. Unfilial disciple. Unfilial disciple. Sa wakas ay pinagsama-sama ni Rohan ang puzzle. Ang kanyang mukha ay naging lubhang berde ngayon. Taos puso. Nang marinig iyon, emosyonal siyang tinutuya ni Loki. Ako, si Loki, ay kumikilala lamang sa isang tao bilang aking Panginoon sa buong buhay ko, at hindi ikaw, Rohan. Nakakatuwa na akala mo ay mapapasuko mo ako sa iyo. Kung hindi dahil sa katotohanan gusto kong itago ang aking sama ng loob at maghayganti para sa aking guro, gayunpaman, hindi ako magdadalawang isip na magkukunwari. Isang hakbang na lang. Kung mayroon pa akong ilang buwan, tiwala akong sasabog ang lason at magiging sanhi ng iyong kamatayan. Ang mukha ni Loki ay puno ng panghihinayang nang magsalita siya sa pagtatapos ng kanyang pangungusap. Si Rohan ay isang Paramount St. Rudiment stage powerhouse, walang ordinaryong lason ang makakapatay sa kanya. Dahil sa kadahilanang ito, gumamit siya ng mabagal na pagkilos na lason na nakita niya sa Mortal Continent. Ito ay walang lasa at walang kulay, ganap na hindi napapansin. Ang ganitong uri ng lason ay karaniwang hindi lason. Ito ay lason lamang kapag pinagsama sa ibang gamot. Sa oras na iyon, ilalabas nito ang kanyang malakas na lason. Ang karayom na tumusok sa katawan ni Rohan at nagulat sa kanya ay nilublob ng gamot upang buhayin ang paglabas ng lason na nakahiga sa kanyang katawan. Guro, mabilis na umalis. Samantalahin ang pagkakataong ito at umalis na ngayon habang si Rohan ay hindi nang ahas na gumalaw ng walang ingat dahil kailangan niyang tumuon sa pag-alis ng lason. Hinimok ni Loki si Clark habang nakatingin sa kanya. Alam na alam niya ang lason na ginawa niya. Sa kasalukuyan, si Rohan ay natitira lamang ng sapat na lakas upang protektahan ang kanyang sarili. Kung igalaw niya ang kanyang katawan, tiyak na papasok sa kanyang mga organo ang lason sa loob ng kanyang katawan. Sa panahong iyon, kahit ang Diyos ay hindi siya mailigtas. Aabutin siya ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 oras upang sugpuin ang lason sa kanyang katawan. Ang 1 o 2 oras ay higit pa sa sapat na oras para makatakas ang kanyang amo, si Clark. Loki. Ang mukha ni Clark ay puno ng emosyon, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang isang lalaki ay hindi madaling lumuha maliban kung siya ay labis na nasaktan.
Sa sandaling matuklasan niyang hindi talaga siya pinagtaksilan ni Loki, ang pakiramdam ng pagkawala sa kanyang puso ay naglaho ng walang bakas, nag-iiwan lamang ng kaligayahan ng mapagtanto niyang tama ang kanyang paghatol. Ang alagad na ito na pinakamatagal sa tabi niya ay itinuring pa rin siya bilang kanyang tanging guro. Master, pumunta ka na. Hinimok ni Loki. Alam niyang hindi ngayon ang oras para maging sentimental. Hindi ba siya nalason? Papatayin ko siya kaagad. Walang balak umalis si Clark. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Rohan na kasalukuyang nakatutok sa pagpapaalis ng lason sa kanyang katawan. Guro, kahit na hindi siya nang ahas na igalaw ang kanyang katawan ng walang ingat, mayroon pa rin siyang sapat na lakas para protektahan ang kanyang sarili. Go! Go now! Patuloy siyang hinihimok ni Loki. Naalimpungatan siya, at nagluwa pa siya ng ilang subo ng dugo na naging sanhi ng paglala ng kanyang mga sugat. Sige, pupunta ako. Bagamat ayaw niya, alam ni Clark na hindi siya linlangan ni Loki. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, naghahanda na isama si Loki. Gayunpaman, sa sandaling ito. Ha. Isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw sa hangin sa paligid. Maging si Clark o Loki, ang takot ay bumungad sa kanilang dalawa nang marinig nila ang tawanan. Sa di kalayuan, si Rohan ay umaaligid pa rin sa hangin habang siya ay tumawa ng malakas. Wala na kahit kay-titing na berde ang mukha niya. Sa katunayan, si Rohan ay tila puno ng espirito habang siya ay umaaligid sa hangin. Paano yun mukhang isang taong nalason lang? Imposible. Imposible. Nang makita ito, ang katawan ni Loki ay nagsimulang manginig ng marahas habang patuloy siyang umiiling. Puno ng hindi makapaniwala at gulat ang mukha niya. Ito ay maliwanag na hindi niya inaasahan ito sa lahat. Walang imposible. Napangiti si Rohan. Ako ay orihinal na isang Saint Refinement Master na nakatuon sa pagdadalisay ng gamot. Sa kabila ng katotohanang huminto ako sa loob ng maraming taon, nilamon ko na ang dugo at laman ng Thousand Poison Beast noong bata pa ako. Mula noon, ang aking resistensya sa lason ay palaging napakahusay kahit na hindi ako immune sa lahat ng lason. Ang lason ay talagang nakakain sa akin, at ito ay talagang nakakain sa akin, at ito ay talagang nakakain sa akin. Hindi gaanong banta sa akin. Ang bawat salita ni Rohan ay tila direktang tumama kay Loki sa kanyang kaluluwa. Nagdulot ito ng mas lalong pamumutla ng kanyang mukha, at baka sa kanyang mga mata ang kawalan ng pag-asa. Dahil pareho kayong master at disipulo ay dedikado sa isa't isa, sabay-sabay kitang ipapadala sa impyerno. Habang nanlalamig ang tingin ni Rohan, gumagalaw ang kanyang katawan. Tila siya ay naging isang bagyo sa harap ng mga mata ni Clark at Loki. Guro, gusto ko pa ring maging alagad mo kung may susunod pang buhay. Malakas na sumigaw si Loki bago niya sinuntok si Rohan sa kanyang huling lakas. Gusto niyang gamitin ang huli niyang lakas para protektahan ang kanyang amo. Pupunta siya sa kanyang libingan ng walang anumang pagsisisi. Para ka lang isang mantis na humaharang sa isang kalisya. Napangiti si Rohan. Sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang kamay, ang malawak na lumiligid na enerhiya ay naging sanhi ng paglabas ni Loki sa isang madugong ambon na tumakip sa buong kalangitan. Ang dagwang ambon ay naanod sa buong lugar. Walang kahit isang patak ng dugo ang damapo kay Rohan, ngunit ang ilan ay damapo sa mukha ni Clark. Ang puso ni Clark ay kasing lamig ng yelo nang umagos sa kanya ang amoy ng dugo. Maging ang kanyang kaluluwa ay nagsimulang manginig ng marahas. Loki, Loki. Rohan, mamatay. Sumigaw si Clark nang walang anumang babala. Ang tunay na enerhiya sa kanyang cheesy ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Para bang nagpasya siyang labanan si Rohan hanggang sa huli. Gayunpaman, ang napakalaking saber na pinagsama-sama ni Rohan mula sa kanyang True Energy Consolidated Weapon Technique ay higit pa sa sapat upang harangin ang nagbabantang pag-atake ni Clark. Clark, marahil ay nagawa mo akong labanan noong bata pa tayo, ngunit sa ngayon, wala kang pinagkaiba sa langgam sa aking paningin. Mapanginoong sabi ni Rohan habang nakatitig kay Clark. Tama, hindi may kukumpara ang lakas ko sa iyo.
Gayunpaman, ang mga disipulong tinanggap ko ay mas mataas kaysa sa iyo. Muling tumawa si Clark kahit na nasa bingit na siya ng kamatayan nang may sumagi sa kanyang isipan. Ito ay isang binata na laging nakasuot ng lila. Ang binatang iyon ang kanyang pag-asa. Alvin. Clark, sinabi ko sa iyo kanina na hindi kita hahayaang mamatay ng mabilis at walang sakit na kamatayan. Pahihirapan kita hanggang sa iyong huling hininga. Lalong nanlamig ang tingin ni Rohan nang marinig niya ang mga salita ni Clark. Lumakad siya patungo kay Clark na parang mangangaso na nangangaso sa kanyang biktima sa bilis na hindi nagmamadali o mabagal. Sa bawat hakbang niya, para bang isang dambuhalang martilyo ang tumatama sa dibdib ni Clark. Biglang nagtaas ng kamay si Rohan at sinugod si Clark na kasing bilis ng kidlat. Sa kritikal na sandaling ito, isang matalim na sinag ng espada ang biglang tumago sa kalangitan at dumaan sa espasyo sa pagitan nina Rohan at Clark. Si Rohan na nagulat ay agad na binawi ang kanyang kamay. Sino yan? Sa sandaling napansin ni Rohan ang banta mula sa sinag ng espada, bumungad sa kanyang mukha ang takot. Haha! Elder Rohan? Parang ilang taon na rin mula noong huli tayong nagkita, di ba? Isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw sa langit, na sinundan ng hitsura ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may matipunong pangangatawan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng dumadaloy na kulay abong damit, at may hawak siyang espada sa kanyang kamay. Nakakunot ang noo, pinag-aralan ni Rohan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki bago nagtanong sa malalim na boses, ikaw. W. Trent Wang. Mukhang naaalala mo pa ako, Elder Rohan. Ngumiti si Trent Wang. Trent. Hindi ako makapaniwala na pagkatapos ng maraming taon ng hindi pagkikita, nakagawa ka na rin ng tagumpay sa Paramount St. Rudiment stage. Gayunpaman, sa tingin mo ba ikaw lang ang makakapidyaw sa akin? Ngumuso si Rohan ng may pang-aalipusta. Naalala ni Rohan ang taong nakatayo sa kanyang harapan. Ito ay walang iba kundi isang deacon sa loob ng korte sa Moon Illumination Sect. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya na sa lugar na ito sila magkikita. Ang katotohanang nagawa ni Trent na tumago sa kanyang 100-meter radius na teritoryo nang hindi siya inaalerto ay sapat na para mahulaan niya ang antas ng kanyang cultivation base. Walang duda na nasa Paramount St. Rudiment stage din siya. Gayunpaman, hindi siya natakot kay Trent. Hindi siya natakot sa isang martial cultivator na kakapasok lang sa Paramount St. Rudiment stage kamakailan. Well then, I guess we'll have to see before we know kung mapipigilan kita o hindi. Ngumiti si Trent nang walang pakialam. Napakalmado ng kanyang mukha na para bang hindi niya nakitang karapat-dapat si Rohan. Deacon Wang. Sa sandaling ito, sa wakas ay nabawi ni Clark ang kanyang katinoan. Laking gulat niya nang makita ang silhouette na matibay ang pagkakatayo. Hindi niya inaasahan na lilito ang taong ito sa ganoong sandali. Halatang sinusubukan niyang protektahan siya. Si Trent Wang ang pinakabatang deacon sa loob ng korte sa kasaysayan ng Moon Illumination Sect. Bukod doon, isa rin siyang sword cultivator. Gayunpaman, dahil sa kanyang eccentric at unsociable temperament, bihira siyang makihalubilo sa iba kaya hindi naging malawak ang kanyang katanyagan. Batay sa mga salita ni Rohan, parang si Deacon Wang ay naging isang Paramount St. Rudiment stage powerhouse. Magaling. Napakahusay. Nang marinig ang mga salita ni Trent, galit na galit si Rohan kaya natawa na lang siya. Trent, gusto kong malaman kung bakit mo siya pinoprotektahan. Sa pagkakaalam ko, wala namang relasyon sa pagitan mo at sa kanya, di ba? Elder Rohan, hindi mo na kailangang malaman ang aking intensyon. Pinoprotektahan ko siya dahil may humiling sa akin, walang pakialam na sagot ni Trent. Ang taong maaaring gumawa sa iyo na protektahan siya ay Elder Arwin. Sa sandaling naisip ito ni Rohan, bumungad sa kanyang mukha ang takot. Isang bakas ng pangamba ang nagsimulang lumitaw sa kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi tumugon si Wang Ba sa kanya. Tahimik lang siyang nakatitig sa kanya na para bang hinihintay niya ang unang hakbang. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rohan bago siya tuluyang nagdikit ng ngipin at nagpasyang umalis.
Gayunpaman, bago siya umalis, nagbanta siya, "Trent, may awa yan sa pagitan mo at ako ngayon." Nagpasya siyang umalis pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti. Natatakot siyang kumalat ang pagbisita niya rito para patayin si Clark. Dahil dito, ginamit pa niya ang kanyang True Energy Consolidated Territory para bomb a lot sa radius na 100 metro para itago ang sarili para walang makapansin sa kanya. Ito ay dahil alam niyang kung may makasaksi sa kanyang pagpatay kay Clark, magagalit ito kay Elder Arwin. Maaaring walang pakialam si Elder Arwin sa pagkamatay ni Clark, ngunit tiyak na nagmamalasakit siya sa saya at galit ni Alvin. Wala siyang dapat ikatakot kung walang nakakaalam na siya ang pumatay kay Clark. Kahit na pinaghihinalaan siya ni Alvin, hindi siya nag-aalala na kumilos si Elder Arwin kung walang konkretong patunay. 15-17. Gayunpaman, ang hitsura ni Trent ay wala siyang nagawa kundi ang sumuko. Ito ay maliwanag na si Trent ay ipinadala ni Arwin upang protektahan si Clark, ang city governor ng Mount Hill City. Bagamat may tiwala siyang kaya niyang talunin si Trent, hindi siya kumpiyansa na kaya niyang patayin siya. Tutal, pareho silang nasa Paramount St. Rudiment stage. Maliban kung may malaking pagkakaiba sa kanilang lakas, talagang hindi niya masasabing may kumpiyansa siyang patayin siya. Dagdag pa rito, kahit natiwala siya na kaya niyang patayin si Trent, tiyak na maghahinala si Arwin sa kanya kapag bumalik siya at nalaman niyang patay na si Clark. Hindi maraming tao sa mga nakapaligid na distrito ng Moon Illumination Sect ang maaaring pumatay kay Trent. Hindi mahirap malaman na siya iyon. Ang pagpatay kay Trent ay ganap na naiiba sa pagpatay kay Clark. Kahit sino sa itaas ng Master St. Rudiment stage ay kayang patayin si Clark. Salamat, Deacon Wang. Nang makita kung gaano kabilis umalis si Rohan, nakahinga ng maluwag si Clark bago siya mabilis na nagpahayag ng pasasalamat kay Trent. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Hiniling lang sa akin na gawin ito ng isang tao, walang pakialam na sagot ni Trent bago siya umalis. Natural, hindi talaga siya umalis. Itinago niya ang kanyang sarili upang protektahan si Clark sa dilim. Sa kabilang banda, pagkaalis ni Rohan, lalo siyang nagalit habang iniisip niya ito. F***sake. Napaka-busybody ng matandang iyon na si Arwin. Sa sandaling ito, isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ang bumangon sa kanyang puso. Para bang ang bawat hakbang niya ay tumpak na hinulaan ni Arwin. Nagdulot ito sa kanya ng labis na pagkaagrabyado. Sana samantalahin ng mga tao ng Mountain Shade Black Market ang pagkakataong ito sa hunting assessment at patayin si Alvin sa isang iglap. Kapag namatay na si Alvin, hindi na ako lalaban ni Arwin sa hinaharap, naisip ni Rohan sa kanyang sarili. Bukod dyan, mula ngayon, ang mga alagad na tinatanggap ko, si Rohan, ay kailangang manampa sa pamamagitan ng kidlat na parusang sumpa na hinding-hindi nila ako ipagkakanulo. Kung tumanggi silang manampa, hindi ko sila tatanggapin bilang mga disipulo gaano man kataas ang kanilang likas na talento. Nang maalala sina Loki at Skyler na kanyang pinatay, nakaramdam ng pagkairite si Rohan. Pakiramdam niya ay may pinagdadaanan siyang masamang kapalaran. Ang dalawang alagad na tinanggap niya ay nagtaksil sa kanya. Dahil dito, nakapagdesisyon na siya. Ang sino mang nagnanais na maging kanyang alagad ay kailangang manampa muna sa panunumpa ng parusang kidlat. Nang malungkot na bumalik si Rohan sa Moon Illumination Sect, nakapatay na si Alvin ng maraming mabangis na hayop sa matayog na bulubunduking iyon. Kahit na marami na siyang napatay na mabangis na hayop, malinis at maganda pa rin ang kanyang damit. Para bang madali siyang pumatay sa mga mabangis na hayop. Sa katunayan, talagang hindi ito mahirap para sa kanya. Isinasantibi ang katotohanan na kaya niyang talunin ang isang kaaway na may mas mataas na cultivation base sa kanyang cultivation base sa Mastery St. Rudiment stage lamang, wala nang iba pang mabangis na hayop na makakapantay sa kanya tungkol sa cultivation base sa matayog na hanay ng bundok. Sa tingin ko ay walang masyadong mabangis na hayop ng Mastery St. Rudiment stage dito, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sa buong paglalakbay, nakapatay na siya ng ilang dose-dosenang mabangis na hayop sa Intermediate St. Rudiment stage. Ang mga mabangis na hayop na napatay niya ay nasa Early St. Rudiment stage. Mayroong mga ilang daan-daan sa kanila.
Marahil ay narinig ng Diyos ang panloob na pag-iisip ni Alvin kaya nang nagpatuloy siya sa paglalakad ng ilang sandali, isang nakakabinging dagindong ang umalingaw-ngaw sa hangin. Kasing lakas ng palagpak ng kulog. Naramdaman ni Alvin na parang sisubog na ang kanyang eardrums. Ito ay isang Mastery Saint Rudiment stage na mabangis na hayop. Sa sandaling marinig ni Alvin ang malakas na dagindong, tumibok ang kanyang puso. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang dambuhalang halimaw na kasing laki ng isang maliit na bundok na umaakyat patungo sa kanya. Habang umaakyat ito patungo sa kanya, ang lupa ay nanginig sa gilid nito, at ang mga puno ay isa-isang natutamba. Nag-iwan din ito ng napakalaking bakas ng paa sa kanyang likuran. Ang bawat bakas ng paa ay parang isang malaking hukay. Anong timing? Sa harap ng mabangis na hayop na ito na nananakot at galit na Mastery Saint Rudiment stage, hindi natakot si Alvin. Sa halip naunahan niya ang pagsingil. Sa sandaling ito, ang malawak na true energy ay lumabas sa katawan ni Alvin at naging isang malaking martilyo sa kalangitan sa isang kisap lang ng mata. Tulad ng meteorite na bumagsak, marahas itong bumagsak sa Mastery Saint Rudiment stage na mabangis na hayop na kahawig ng isang gorilla. DUMUNGONG. Sa harap ng napakalaking martilyo na pinagsama-sama ni Alvin gamit ang True Energy Consolidated Weapon, ibinuka ng mabangis na hayop ng Mastery Saint Rudiment stage ang dagwang bibig nito at umungal ng malakas. Ang nakakakilabot na tunog ay nabuo agad ng soundwave attack. May mga nakikitang ripple sa hangin. Habang umuusad ang mga soundwave, ang napakalaking martilyo ni Alvin na pinagsama-sama gamit ang True Energy Consolidated Weapon ay tila nabasag sa isang kama ng bulak. Sa huli, nadurog. Napakalakas ng soundwave attack. Nang makita ang eksenang ito, si Alvin ay namangha. Hindi niya inaasahan na ang dagindong ng mabangis na hayop ng Mastery Saint Rudiment stage ay magagawang basagin ang kanyang True Energy Consolidated Weapon. Sa katunayan, ang napakalaking martilyo na pinagsama-sama ng kanyang True Energy Consolidated Weapon ay maaari talagang pumatay ng isang Intermediate Saint Rudiment stage na mabangis na hayop sa isang bagsak lamang. Napakabait. Hindi ko akalain na magiging ganoon kalakas ka. Kung ganoon, sasamahan kita sa isang laro. Sa harap ng kapangyarihan ng mabangis na hayop ng Mastery Saint Rudiment stage, hindi natakot si Alvin. Sa halip, kumikinang ang kanyang mga mata nang maglabas siya ng isang mabigat na espada. Ito ay walang iba kundi ang Thousand Ma Sword. Dagindong. Kasabay nito, ang mabangis na hayop ay nagsimulang umungal muli bago itinaas ang magkabilang kamao nito na katulad ng mga naglalakihang bato at dinala ang mga ito kay Alvin. Ang hangin ay umuungol ng malakas sa kanyang gising, ito ay nakakabingi. Magandang timing. Sa harap ng mga bakal na kamao na parang naglalakihang bola ng kanyan, tumawa si Alvin at itinaas ang Thousand Ma Sword sa kanyang kamay bago sumugod patungo sa mabangis na hayop sa paraang tila kaya niyang hawakan ang libu-libong tao. Gargantuan Taishan. Tila nasasabik si Alvin nang isigan niya ang pangalan ng kanyang susunod na pamamaraan. Ang Thousand Ma Sword sa kanyang kamay ay biglang bumagsak na parang gumuho na bundok na nabasag sa mga kamay na bakal ng mabangis na hayop. Bang! Bang! Habang ang dalawang nakakabinging pagsabog ay umalingaw-ngaw sa hangin, ang Thousand Ma Sword sa kamay ni Alvin ay nakipagsagupaan sa mga bakal na kamao ng mabangis na hayop. Ang True Energies ay nagsagupaan at nagtaas ng marahas na pagsalungat sa mga airwave. Ang umiikot na mga alon ng hangin ay nagdulot ng sunod-sunod na malakas na pagsabog ng hangin at ang isang marahas na bagyo ay Tangayan, na hinaypan ang mga batong durog na bato sa paligid sa hangin habang ang mga puno ay nahuhulog. Dagindong. Ang mabangis na hayop ay umungal ng malakas at umatras ng isang hakbang. Isang bakas ng takot ang makikita sa mga pulang mata nito na kasing laki ng isang gang. Bagamat ang mga mabangis na hayop ay walang katalinuhan ng isang Saint Beast, nagtataglay pa rin ito ng survival instinct pagkatapos mamuhay sa isang malupit na kapaligiran. Hinarang ni Alvin ang mga kamao nito gamit lamang ang isang espada. Sa sandaling ito, itinuring na niya si Alvin bilang isang malakas na kaaway.
Nang makita ni Alvin ang takot sa mga mata ng mabangis na hayop, naisip niyang address ito pagkatapos na malaman ang napakalaking posibilidad laban dito. Gayunpaman, isang nakakagulat na eksena ang naganap. Boom! 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 Habang umalangaw-ngaw sa himpapawid ang sunod-sunod na tunog na parang tambol, patuloy na pinalo ng mabangis na hayop ang dibdib nito gamit ang kanyang mga kamao sa sobrang galit. Ang ugali nito ay katulad ng isang bakulaw, halos walang pinagkaiba. Kung talagang kailangang pumili ng pagkakaiba, ito ay ang laki ng mabangis na hayop ay ilang beses na mas malaki kaysa sa isang gorilla. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay nabaliw. Kung paanong naisip ni Alvin na ang mabangis na hayop na nauna sa kanya ay nabaliw, isang nakakagulat na eksena ang naganap. Habang patuloy na hinahampas ng mabangis na hayop ang sariling dibdib, isang pulang ambon ang lumabas sa lugar kung saan matatagpuan ang kanyang puso. Tinakpan niya ito ng buong buo bago tumago sa kanyang butas. Ang madugong pulang ambon ay patuloy na lumawak hanggang sa natakpan nito ang mabangis na hayop. Para itong natatakpan ng isang layer ng parang dugong enerhiya. Ang mga kidlat ay makikita sa parang dugong enerhiya. Ano ito? Si Alvin ay lubos na namangha sa eksenang nasa harapan niya. Ano ito? Huwag mong sabihin sa akin na napunta ito sa berserk mode. Sa sandaling ito, isang bumbilya ang pumasok sa isip ni Alvin. Biglang lumitaw ang ideya dahil naalala niya ang isang uri ng Demon Beast Clan na nakatagpo niya dati. Ito ay ang Berserk Mongrel Rodent Clan. Isa itong clan na maaaring pumunta sa berserk mode. Kapag nakapasok na ito sa berserk mode, ang lakas nito ay lubos na lalakas. DUMUNGONG. Ang mabangis na hayop na ganap na natatakpan ng tulad dugo na enerhiya ay biglang tila naging isang hindi magagapi na Diyos ng labanan sa sandaling ito. Habang umaatungal ito kay Alvin, gumulong ang mga sound wave at patuloy na pumipiga at sumabog sa hangin na nagdulot ng napakalakas na tunog. Tulad ng inaasahan, ito ay talagang naging mas malakas ngayon. Maging si Alvin ay nakaramdam ng pananakit sa kanyang tenga dahil sa sound wave na ito. Ito ay maliwanag na ito ay nasa isang ganap na naiibang antas mula sa nauna. Huminga ng malalim si Alvin, hindi siya nang ahas na mag-alinlangan. Ang kanyang tunay na enerhiya ay sumanib sa Thousand Mass Sword sa kanyang kamay, at agad niyang na-activate ang 2-star Saint Inscription, ang Thousand Mass Saint Inscription. Nang muling ibinaba ng mabangis na hayop ang mga kamao nito sa kanya, agad siyang sumugod. Gargantuan Taishan. Ang parehong espada ay naging mas nakakatakot dahil sa lakas ng Thousand Mass Saint Inscription. Gayunpaman, ang gayong nakakatakot na espada ay talagang tinamaan ng mga kamay na bakal ng mabangis na hayop. Dagdag pa rito, ito ay nag-vibrate ng husto hanggang sa ang bahagi kung saan nagsalubong ang hinlalaki ni Alvin sa kanyang hintuturo ay nanginginig. Ang isang pulang marka ay maaari ding bahagyang makita. Bagamat hindi ito gumuhit ng dugo, sapat pa rin ito upang mabigla si Alvin. Ang kanyang katawan ay hindi katulad ng mga ordinaryong tao. Kahit ang 5-clawed Divine Dragon mula sa Dragon Clan ng Dao Martial Saintland na kapantay niya ay hindi maihahambing sa kanya sa tigas ng kanilang mga katawan. Gayunpaman, ang bahagi kung saan nagtagpo ang kanyang hinlalaki at hintuturo ay talagang nasaktan sa pagyanig. Dagendong. Ang broadsword ni Alvin ay itinulak palayo, at ang mga kamay na bakal ng mabangis na hayop ay inilipat din ang kanilang direksyon. Gayunpaman, hindi nito nakuha ang marka nito. Hindi nagtagal, nabawi nito ang katinoan at muling ibinato ang kanyang mga kamay na bakal kay Alvin. Para bang hindi siya magpapahinga hanggat hindi niya napatay si Alvin. Hindi na ako makikipaglaro sa iyo. Sa pagtaas ng kanyang kilay, ang true energy ni Alvin ay lumabas sa kanyang chi papunta sa kanyang mga kamay sa pamamagitan ng 79 na Saint Veins. Kasabay nito, iniligpit niya ang Thousand Mass Sword at direktang ibinaba ang magkabilang kamao sa mga kamao ng mabangis na hayop. Kung may ibang tao rito, tiyak na iisipin niyang si Alvin ay nag-overestimate sa kanyang sarili. Natalo na siya ng mabangis na hayop na nagngangalit noong ginamit niya ang kanyang espada kanina. Ngayon nga ba ay nang ahas na siyang labanan ng mabangis na hayop gamit ang kanyang mga kamay. Sobra talaga ang pagpapahalaga niya sa sarili niya.
Gayunpaman, ang hindi nila alam ay ang suntok ni Alvin ay nagpagana sa kanyang malupit na lakas. Ang lakas niya ngayon ay isang antas na mas mataas kaysa sa mabangis na lakas ng 5-clawed Divine Dragons. Marahas itong nagwalas kasama ang kanyang gamulong na true energy sa kanyang mga kamao habang nakikipagsagupaan ito sa mga bakal na kamao ng mabangis na hayop na kaakibat ng parang dugong enerhiya. 1518. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin at yumanig sa kalangitan hanggang sa nagsimulang lumitaw ang mga alon sa kalangitan. Bang! Ang isa pang nakakasira ng lupa na pagsabog ay tumunog. Maging ang mga ibon na ilang daang metro sa labas ng perimeter ay biglang lumipad sa lahat ng direksyon. Kasabay nito, dalawang ambon ng dugo ang lumitaw sa hangin, na lumilikha ng ilusyon ng isang madugong ulan. Sa nangyari, ang mga kamay na bakal ng mabangis na hayop ang napunta sa berserk mode. Ang mga kamao nito ay nabasag at sumabog sa madugong ambon mula sa mga kamao ni Alvin. ROARRRR. Wala na ngayon ang mga kamay na bakal ng mabangis na hayop. Sa isang matinis na sigaw ng takot, ang survival instinct nito ay nagtulak sa kanya na tumalikod at tumakas. Sa sandaling ito, si Alvin, ang maliit na bagay na ito, ay walang alinlangan na isang demonyo sa isip nito. Ang gusto lang nito ngayon ay ang makalayo sa Alvin hanggat maaari. Ang pakiramdam na ito na nakikipag head-to-head sa isang bagay na mahirap ay talagang napakasarap. Napakasarap sa pakiramdam. Tuwang-tuwa si Alvin habang nakatingin sa kanyang mga kamao na tila natatakpan ng isang pares ng gintong guwantes. Kanina, sa sandaling iyon nang ang kanyang mga kamao ay malapit nang sumama sa mga kamay na bakal ng mabangis na hayop, inihagis niya ang golden shirt na kanyang nilinang sa pinakamataas na yugto, ang impeccable stage, sa isang napapanahong paraan. Mas pinalakas nito ang kanyang malupit na lakas kaysa dati. Dahil dito ay nagawa niyang basagin ang mga bakal na kamao ng Mastery Saint Rudiment stage na mabangis na hayop na naging berserk mode hanggang sa sila ay sumabog. Ito ay isang tagumpay para sa kanya. Sa hunting assessment na ito, ang mga puntos ng isang Mastery Saint Rudiment stage na mabangis na hayop ay dapat na mas mataas kaysa sa mga puntos ng isang Intermediate Saint Rudiment stage na mabangis na hayop. Sigurado si Alvin dito. Sa pagtaas ng kanyang kamay, kinuha niya ang kanyang sun shooting bow sa bilis ng kidlat at itinaas ang isa pang kamay para magpana ng palaso. Ang True Energy Arrow na naglalaman ng Penetration Saint Inscription ay madaling tumago sa mabangis na hayop na nakatuon lamang sa pagtakas at pagpatay dito. Boom! Ang napakalaking katawan ng mabangis na hayop ay bumagsak sa lupa, at si Alvin ay tumakbo palapit dito upang iwan ang kanyang pangalan sa katawan ng mabangis na hayop upang patunayan na siya ang pumatay dito. Hanggat iniwan niya ang kanyang marka, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa isang pangalatrent na mag-iiwan ng marka dito at maling inaangkin ito bilang kanya. Ito ay dahil ang pagmamarka na unang naiwan sa katawan ay maaaring matukoy ng pagkatuyo ng marka ng dugo. Noong isinusulat ni Alvin ang kanyang pangalan sa mabangis na hayop, hindi niya namalayan na may isang itim na figure na nagtatago sa likod ng mga sanga at dahon ng isang malaking puno sa di kalayuan. Mukhang may kurbo ang figurang ito, at makikita na ito ay isang babae sa isang sulyap lang. Bukod dito, ito ay isang babae na may magandang katawan. Sa kasalukuyan, ang nakalantad na mga mata ng taglagas ng babae ay kumikinang sa pananabik. Nahanap ko na. Nahanap ko na rin sa wakas. Hindi lang kumikinang ang mga mata niya sa excitement, maging ang puso niya ay napuno rin ng excitement. Para bang si Alvin ay isang matandang kakilala niya. Maya-maya, ang kurbadong babae at sexing babae na natatakpan ng itim na damit at ang kanyang mga mata lang na taglagas ay nakalantad na bumalik sa kanyang katinoan, at bumulong siya sa kanyang sarili, siya si Alvin. Isang hindi nakakapinsalang hitsura ng purple na ibon ang damapo sa kanyang balikat. Bagamat mukhang tahimik ang purple bird, ang pares ng mga mata nito na kumikinang ng maliwanag habang nakatingin kay Alvin ay tila nagpapahiwatig na hindi iyon ang nangyari. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Mildred, ang quasi 4-star assassin mula sa Mountain Shade Black Market.
Nang pikalmaya ni Mildred ang kanyang sarili, natuklasan niya ang hindi kapansin-pansing aura mula kay Alvin at may kumpiyansang sinabi, dapat kilala niya siya. Dapat kilala niya ito. Dapat ay mayroon din silang espesyal na relasyon. Kung hindi, hindi niya makikita ang aura nito sa kanya. Bukod dito, napakalakas din ng aura. Samantala, ang kanyang katawan ay kumikislap habang siya ay gumagalaw sa kalangitan sa harap ni Alvin. Kalmado niyang pinagmamasdan siya na parang sinusubukang malaman kung ano ang kakaiba sa kanya. Sino ka? Natural, hindi mabibigo si Alvin na mapansin ang napakalakas na presensya. Agad niyang nabawi ang kanyang katinoan nang maging seryoso ang kanyang ekspresyon. Nagpapadpad sa ere, walang pakialam na sumagot si Mildred mula sa Mountain Shade Black Market. Kung nakita ito ng iba pang mga assassin mula sa Mountain Shade Black Market, magugulat sila. Sa pagkakaalam nila, hindi magpapatalo si Mildred o ilantad ang sarili kapag siya ay kumilos. Sa katunayan, halos lahat ng mga assassin ng Mountain Shade Black Market ay nanumpa sa panunumpa ng parusa ng kidlat na hindi ilantad ang kanilang mga pagkakakilanlan. Kung nakita ng iba pang mga assassin mula sa Mountain Shade Black Market kung paano hindi pinarusahan si Mildred ng parusang kidlat at tinamaan ng 99 Heavenly Tribulation pagkatapos niyang ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, mas magugulat sila. Nangangahulugan ito na hindi pa nanumpa si Mildred noon. Kung hindi siya nanumpa, nangangahulugan iyon na hindi siya isang tunay na assassin ng Mountain Shade Black Market. Gayunpaman, si Mildred ay talagang isang mamamatay tao ng Mountain Shade Black Market. Isa na lang ang posibilidad na natitira, maaaring may nag-abuso sa kanilang autoridad at ginawa siyang mamamatay tao ng Mountain Shade Black Market nang hindi kinakailangang manampa ng parusang kidlat. Ang isang taong tulad niyan ay kailangang magkaroon ng malaking autoridad sa Mountain Shade Black Market. Sa sangay ng Mountain Shade Black Market sa distrito ng 9 Sect Alliances, tanging ang pinuno ng sangay ng Mountain Shade Black Market ang maaaring gumamit ng kanyang autoridad para gawin ang ganoong bagay. Mountain Shade Black Market. Nang marinig ang kaaya-ayang boses ng babae na ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Alvin. Gayunpaman, hindi siya nagulat. Mula sa hubog ng katawan ng nakaitim na nakasuot sa kanyang harapan, hindi siya nahirapang sabihin na isa itong sexing babaeng may magandang pangangatawan. Noong una niyang makita ang babaeng ito, kahit siya ay nagkaroon ng gana na sumugod para tanggalin ang saplot sa mukha nito. Hindi naman sa siya ay isang matapang na lalaki, ngunit ito ang unang reaksyon bilang isang lalaki. Masyadong perpekto ang katawan ng babaeng nasa harapan niya na kayang pumukaw ng kahit sino. At saka, kapantay din ito ng dalawa niyang nobya. Muling nagbago ang ekspresyon ni Alvin nang ihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan. Ang Mountain Shade Black Market ay talagang nagpadala muli ng isa pang tao sa kanya. Dati, nalaman niya mula sa kanyang nakatatandang kapatid na si Arwin na kapag nabigo ang Mountain Shade Black Market sa isang misyon, kakanselahin nila ang misyon o magpadala ng mas makapangyarihang assassin para ipagpatuloy ang misyon. Sa madaling salita, ang mamamatay tao na ito sa harap niya ay dapat na mas makapangyarihan kaysa sa lalaking nakaitim na damit mula noon. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay isa sa mga nangunguna sa mga tao sa Paramount Saint Rudiment Stage. Kung ang taong iyon ay hindi isang devil cultivator, hindi niya ito magagawang patayin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang babaeng ito na mas makapangyarihan ay nakatayo sa kanyang harapan. Hindi niya napigilan ang alon ng kawalan ng kakayahan na dumaan sa kanya. Kahit na ang kanyang lakas ay gumawa ng isang mahusay na paglukso, at ang kanyang cultivation base ay pumasok sa Mastery Saint Rudiment Stage, maaari lamang niyang talunin ang mga kaaway na may mas mataas na cultivation base kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang mga diskarte. Iyon ay magiging katulad niya sa isang ordinaryong martial o Dao cultivator sa Paramount Saint Rudiment Stage. Kung makatagpo siya ng isang taong kasing lakas ng lalaking nakasuot ng itim na lalaki noon at hindi isang devil cultivator, tiyak na hindi siya makakapareha ng taong iyon. Gayunpaman, ang sexing babaeng ito na may bata at kaaya-ayang boses ay halatang mas malakas pa kaysa sa lalaking nakaitim na damit. Paano niya siya ipaglalaban? Inaasahan ko lang na isa rin siyang devil cultivator.
Tahimik na nanalangin si Alvin sa kanyang puso. Baka makatakas siya sa kamatayan kung ito ang mangyayari. Sabay kuha ng Jade Token at dinurog agad. Ang Jade Token na ito ay ibinigay sa kanya ni Harman, ang Vice Sect Leader ng Moon Illumination Sect. Maaaring durugin ito ng isang tao sa isang mapanganib na sandali upang humingi ng tulong. Sa sandaling iyon nang durugan ni Alvin ang Jade Token, isang bahid ng liwanag ang tumaas sa hangin. Gayunpaman, bago pa man ito pumailanglang hanggang sa langit sa itaas ng gubat ng matayog na hanay ng kabundukan, ito ay pinutol ng isang di nakikitang puwersa, na ginawa itong walang silbi. Swish! Sa sandaling makita ito ni Alvin, ang kanyang ekspresyon ay naging sindek. Nanlilisik sa pagkabigla sa babaeng nakaitim na nakadamit sa harap niya, tinanong niya, "You're a Saint Stage powerhouse." Narinig niya mula sa kanyang senior brother na si Arwin na kahit ang imminent Saint Stage powerhouses ay hindi mapipigilan ang babala mula sa Jade Token sa kanyang kamay. Kung hindi ako isang powerhouse ng Saint Stage, sa tingin mo ba mahaharangan ko ang babala ng 3-star Saint inscription na nakasulat sa Jade Token? Tanong ng babae. Isang kaaya-ayang boses ang pumasok sa tainga ni Alvin na para bang ito ay mahika. Mukhang hindi siya Devil Cultivator. Bagamat hindi niya alam kung paano siya ginawa ng babaeng nauna sa kanya kanina, sigurado siya ang may kasalanan. Kung hindi siya personal na gumawa ng hakbang, dapat ay teritoryo niya iyon. Ang Devil Seal tablet sa kanyang spatial ring ay wala pa ring reaksyon. Kung walang reaksyon ang Devil Seal tablet, nangangahulugan ito na hindi siya Devil Cultivator, at hindi niya ito magagamit laban sa kanya. Hindi siya Devil Cultivator. Hindi Devil Cultivator. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Sa sandaling ito, nag-aalab si Alvin sa pagkabalisa. Gayunpaman, hindi siya isang taong tahimik na uupo at maghihintay sa pagdating ng kamatayan. Itinaas niya ang kanyang kamay, at hinawakan niya ng mahigpit ang sun shooting bow, handa siyang kumilos. Oh! Sa sandaling ito, mahinang huminga si Mildred habang nakatitig sa mga kamay ni Alvin. Mukhang hindi ordinaryong saint weapon ang iyong pana. Nang iangat ni Mildred ang kanyang kamay, naramdaman ni Alvin ang kanyang buong katawan na pinipigilan ng hindi nakikitang enerhiya. Nag-iwan ito sa kanya ng walang puwang para makagalaw man lang. Hindi niya magawang gumalaw kahit isang pulgada. Ang tanging magagawa niya ay panoorin habang ang kanyang sun shooting bow ay kinuha ng kamay ni Mildred. Ang material na ito. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Mildred habang nakatingin kay Alvin at nagtanong, "Saan mo nakuha ang busog na ito?" "Nahanap ko na." Matapos niyang matuklasan na hindi siya makaalis sa hindi nakikitang enerhiya na pumipigil sa kanya, napagtanto niya na ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ng babaeng nakaitim na ito. Nang marinig ang tanong nito ay agad siyang nanambalik. Sa kasalukuyan, napagtanto niyang may hindi tama. Kung siya talaga ay isang mamamatay tao ng Mountain Shade Black Market, hindi siya mag-aaksaya ng maraming oras sa pakikipag-usap sa kanya. Higit pa rito, hindi siya naglalabas ng anumang layuning pumatay mula pa noong una. Hindi alam ni Alvin na hindi lang siya. Kung makita ng pinuno ng sangay ng Mountain Shade Black Market sa distrito ng 9 Sect Alliances si Mildred na kumikilos ng ganoon, mapapatanga rin siya dahil iba ito sa Mildred na kilala niya. Ano? Sa tingin mo ba pagnanasaan ko ang bagay mo? Napangiti ng mahina si Mildred. Sa pagtaas ng kanyang kamay, pinakawalan niya ang pagpigil kay Alvin at ibinalik ang sun shooting bow sa kanya. Dahil dito, bahagyang nalito si Alvin. Dahil isa kang assassin ng Mountain Shade Black Market, hindi ka ba narito para patayin ako? Nandito ako para patayin ka. Tumango si Mildred. Nang marinig ang mga salita ni Mildred, biglang kumirot ang puso ni Alvin. Maingat niyang tanong, kung gayon, bakit hindi ka pa kumikilos? Sa lakas mo, madali para sa iyo na patayin ako. 1519. Nang marinig ni Mildred ang mga salita ni Alvin, sumagot siya sa bilis na hindi nagmamadali o mabagal, natural, madali kang patayin. Gayunpaman, nagkaroon ako ng interes sa iyo. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ang Mountain Shade Black Market ay magpapatigil sa misyon na patayin ka.
Dahil dito, medyo nalilito si Alvin. Could it be my charisma is actually so amazing na ang babaeng ito ay nahulog na talaga sa akin? Sa sandaling naisip ito ni Alvin, nanlamig ang kanyang gulugod. Bagamat maganda ang katawan ng babae, sino ang nakakaalam kung anong uri ng mukha ang nasa ilalim ng belo na iyon? Baka isa talaga siyang pangit na babae. Gayunpaman, si Alvin ay agad na natigilan sa susunod na sandali. Ito ay dahil si Mildred ay biglang nagtanggal ng belo at tumambad sa kanyang mukha. Ang itim na makintab na buhok ay umabot sa kanyang balikat na parang talon habang ang kanyang taglagas na mga mata ay parang dalawa sa pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan sa gabi. Matangos ang kanyang malajade na ilong, at ang kanyang maliit na bibig ay pula at matambok. Ang kanyang mga kurba ay perpekto. Sa kabuuan, siya ay isang walang kapantay na kagandahan na maaaring magpabagsak sa bansa. Walang anumang kapintasan ang makikita sa maselang mukha na ito na tila napakagandang inukit. Lahat ay perpekto. Nang makita ni Alvin ang walang katulad na magandang mukha ni Mildred, tumayo siya sa kanyang kinatatayuan, nagulat. Para siyang nakakita ng multo. Kay ikaw. Ikaw. Nang makita ni Mildred ang pagtataka sa mukha ni Alvin, isang nakakaalam na tingin ang sumilay sa lalim ng kanyang mga mata. Tila ang mga bagay ay tulad ng hinala niya. Talagang malapit siya sa taong hinahanap niya. Bukod dito, tila naging malalim din ang kanilang relasyon. Kung hindi siya magkakaroon ng ganoon kay Ama na aura ng taong iyon sa kanya. Sa sandaling ito, walang makakaunawa sa damdamin ni Alvin. Ang damdamin ni Alvin ay nasa kaguluhan, at hindi siya mapakali sa napakatagal na panahon. Kapag tumingin siya kay Mildred, ang mga pahiwatig ng pagdududa ay sumisikat sa kanyang mga mata sa isang sandali, at ang mga pahiwatig ng nostalgia ay kumikislap sa susunod na sandali bago ito mapalitan ng lamang. Lalong naging komplikado ang kanyang tingin habang lumilipas ang panahon. Si Alvin ay nasa ganitong estado dahil pamilyar siya sa mukha ni Mildred. Naturally, kahit na ang mukha sa kanyang memorya ay halos magkapareho sa mukha sa harap niya, ito ay may kainosentehan ng isang girl next door. Tama iyon. Ang katangi-tangi at walang katulad na magandang mukha ni Mildred na maaaring magpabagsak sa isang bansa ay kapareho ng isa sa mga kasintahang babae ni Alvin, si Kelly. Magkapareho ang mga mukha nila. Walang pinagkaiba. Gayunpaman, magkapareho man sila ng hitsura, hindi na pagkamala ni Alvin ang taong nauna sa kanya bilang si Kelly. Ito ay dahil ang ugali ng Mildred ay ganap na iba sa ugali ni Kelly. Si Kelly ay may malambot at banayad na ugali, ngunit si Mildred ay may yelo at hindi malapitan na ugali. Sa sandaling ito, si Alvin ay nabighani sa pag-iisip na ang taong ito ay maaaring kambal ni Kelly. Gayunpaman, agad niyang inalis ang kaisipang ito. Imposible. Si Mildred ay isang assassin ng Mountain Shade Black Market sa Dow Marshall Saint Land. Isa siyang powerhouse ng Saint Stage. Si Kelly ay ipinanganak sa isang malayong lupain sa Mortal Continent. Katulad niya, siya ay mula sa Fresh Breeze Town. Imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang relasyon kay Mildred. Bukod dito, noong una niyang nakilala si Kelly, malapit na itong magpatutot para mailibing niya ang kanyang yumaong ina. Hindi niya narinig ang tungkol sa ina ni Kelly na hindi nito biolohikal na ina. Just tell me. Anong gusto mong gawin? Tanong ni Alvin sa kanyang malalim na boses habang pinipigilan ang libu-libong tanong sa kanyang puso. Ang Mildred na nauna sa kanya ay isang assassin ng Mountain Shade Black Market. Batay sa kanyang mga salita, tila hindi lamang niya ito papatayin, ngunit gagawin din niya ang tawag sa Mountain Shade Black Market para sa misyon. Ito ang nagparamdam sa kanya na parang may hindi tama. Sa totoo lang, wala siyang kinalaman sa kanya kaya hindi niya kailangang gawin ito. May kakaibang nangyayari kung may hindi tama sa kanya. Si Alvin ay palaging naniniwala dito. Ano? Lalaki ka. Don't tell me natatakot ka sa isang batang katulad ko. Nakangiting tanong ni Mildred, isang perpektong kurba ang lumilitaw sa sulok ng kanyang bibig. Ang katangi-tangi at walang katulad na magandang mukha ni Mildred at ang kanyang masamang katawan ay higit pa sa sapat upang pukawin ang pagnanasa sa puso ng sinumang tao.
Gayunpaman, walang naramdamang pagnanasa si Darfield sa sandaling ito. Naramdaman na lang niya ang pagbabantay. Naniniwala ako na dapat may dahilan ka para hindi ako patayin at ipatigil ng Mountain Shade Black Market ang misyon na patayin ako, sagot ni Alvin. Isang dahilan. Siyempre, may dahilan ako. Walang pakialam na sumagot si Mildred, bago kita makilala, walang nakaligtas kung ako, Mildred, ang gagawa ng aking hakbang. Ikaw ang una. Dapat ko bang ipagmalaki iyon? Tanong ni Alvin habang tumatawa siya ng mapanukso, sabihin mo sa akin, anong uri ng dahilan ang hindi lamang pumipigil sa iyo na patayin ako ngunit tinutulungan mo rin ako? Reason. Well, will it work kung sasabihin kong nahulog ako sa'yo? Tumawa si Mildred. Ang mga salita ni Mildred ay nagpalamig kaagad sa puso ni Alvin. Sino ang nakakaalam kung ang babaeng nauna sa kanya na mukhang mas bata sa kanya ay isang matandang demonyong hag na daan-daang taong gulang? Sino ang nakakaalam kung ang edad niya ay ang lola ng kanyang lola? Natural, hindi alam ni Mildred kung ano ang tumatakbo sa isip ni Alvin. Kung hindi, nasample niya ito hanggang sa mamatay. Naniniwala ako na magkikita tayong muli. Matalim na tinitigan ni Mildred si Alvin bago ito umalis at nawala sa harap ng kanyang mga mata nang hindi ito hinintay na matauhan. Sino ba talaga siya? Ang puso ni Alvin ay napuno ng kalituhan. Assassin ng Mountain Shade Black Market na kamukha ni Kelly. Pumunta siya dito para patayin ako pero biglang nagbago ang isip niya. Higit pa rito, tutulungan pa niya ako sa pamamagitan ng pagpapahinto sa Mountain Shade Black Market sa misyon. Unti-unting naging malinaw ang takbo ng pag-iisip ni Alvin. Natural, hindi siya masyadong mapagmataas na isipin na hindi siya nito pinatay dahil nahulog talaga siya sa kanya. Bilang assassin ng Mountain Shade Black Market, siya ay orihinal na isang cold-blooded na tao. Imposibleng i-abort niya ang kanyang misyon dahil sa napakagandang dahilan. Kahit anong isipin ko, ang tanging mapagkakatiwalaang dahilan ay si Kelly. Gayunpaman, kahit na si Kelly talaga ang dahilan. Paano niya nalaman ang tungkol sa relasyon namin ni Kerr? Don't tell me she has been concealing herself all this time habang kasama ko si Kelly. Kung itinatago niya ang sarili niya, she should have been protecting her Kelly for there even is why is she's concealing herself all this time habang kasama ko si Kelly. Kung itinatago niya ang sarili niya, she should have been protecting her Kelly for there even is why is she's concealing herself all this time habang kasama ko si Kelly. Kung itinatago niya ang sarili niya, she should have been protecting her Kelly for there even is why is what is she's concealing herself all this time with Kelly. Kung sinusundan niya ako, right? Gaano man kalalim ang iniisip ni Alvin tungkol dito, hindi siya makabuo ng sagot. Si Kelly lang yata ang maitatanong ko kapag bumalik ako. Pero matagal nang sinabi sa akin ni Kelly ang kanyang kwento, at hindi pa niya nabanggit na mayroon pa siyang buhay na kamag-anak sa mundong ito. Dahil hindi niya ito maisip, hindi na inisip ni Alvin ang tungkol dito. Sa halip, muli niyang ibinalik ang kanyang focus sa hunting assessment. Sa patuloy na paglipas ng panahon, natapos din sa wakas ang hunting assessment. Natural, nakuha ni Alvin ang unang pwesto. Paano nakakuha si Alvin ng napakaraming puntos? Ang kanyang mga puntos ay 10 beses na mas mataas kaysa sa taong pumangalawa. Kahit na nagawa niyang patayin ang lahat ng mabangis na hayop na nakatagpo niya, imposible pa rin para sa kanya na makakuha ng napakataas na puntos, hindi ba? Nauna si Alvin sa hunting assessment. Ang mga disipulo sa loob ng korte ay walang anumang pagtutol dahil matagal na nilang narinig ang tungkol sa kung gaano kalaki si Alvin. Gayunpaman, ang kanyang resulta ay nagparamdam sa kanila ng kaina-hinala dahil naramdaman nila na siya ay nandaya. Sa pagharap sa mga pagdududa ng mga disipulo sa loob ng korte, nanatiling kalmado si Alvin. Hindi man lang siya naabala nito. Sa sandaling ito, narinig ng isang elder sa loob ng court na nakatingin kay Alvin na may masalimuot na tingin ang bulong ng mga disipulo sa loob ng court. Hindi niya napigil ang sumigaw, ang dahilan kung bakit napakataas ng mga puntos ni Alvin ay dahil sa katotohanang napatay niya ang Berserk Great Ape, isang mabangis na hayop na nasa Mastery Saint Rudiment stage.
Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, ang iba pang matatanda sa loob ng court ay ngumiti ng pilit. Maliwanag na alam nilang lahat ang tungkol dito. Si Arwin ay kalmado. Mukhang hindi siya nagulat dito. Si Harmon, ang vice sect leader ng Moon Illumination Sect, ay tumingin kay Alvin na may masalimuot na tingin. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon niya, ngunit walang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya. Mahusay na unggoy. Nang magsalita ang elder sa loob ng court, ang grupo ng mga disipulo sa loob ng court ay lubos na nabigla. Hindi sila pamilyar sa Berserk Great Ape. Ito ay isang napakasikat na Mastery Saint Rudiment stage na mabangis na hayop. Sa sandaling ito ay nagngangalit, ang lakas nito ay hihigit sa iba pang mabangis na hayop sa parehong yugto. Dinala pa nito ang titulong killing machine sa mga mabangis na hayop ng Mastery Saint Rudiment stage. Gayunpaman, ang gayong mabangis na hayop ay pinatay ni Alvin. Swish! 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 Sabay-sabay, ang grupo ng mga disipulo sa loob ng court ay sunod-sunod na inilipat ang kanilang mga mata kay Alvin. Ang kanilang mga mata ay puno ng mga bakas ng pagtataka at hindi paniniwala. Anuman, si Alvin ay nasa limelight na ngayon. Dahil sa katotohanang napatay ang Berserk Great Ape pagkatapos nitong magmukmak, ang mga punto ng pagpatay dito ay pinarami rin ng 2. Ito ang eksaktong dahilan kung bakit may napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng mga puntos ni Alvin at ng lahat ng iyong mga puntos. Sigurado akong lahat sa inyo ay may ideya kung gaano karaming puntos ang maibibigay ng isang Mastery Saint Rudiment stage na mabangis na hayop, tama ba pagkatapos na maging dobling mabangis na hayop? Sabi ulit ng isa pang elder sa loob ng court. Sa sandaling ito, kahit na ang grupo ng mga disipulo sa loob ng korte ay may napakakomplikadong pakiramdam, hindi na sila nagsalita pa. Katulad nito, natapos na ang hunting assessment the Moon Illumination Sect na ginaganap taon-taon, at matagumpay ding natamo ni Alvin ang karangalan ng pagiging nasa unang lugar. Nakuha rin niya ang lugar upang makapasok sa kamalig ng sekta. Bagamat marami sa mga bagay sa loob ng kamalig ng sekta ay natatakpan ng alikabok, at karamihan sa mga tao ay nahihirapang makilala ang mga ito, kailangang aminin na mayroong maraming kayamanan doon. Naturally, karamihan sa kanila ay basura lamang. Gayunpaman, inaabangan pa rin ni Alvin ang kamalig ng sekta. Pakiramdam niya ay makakakuha siya ng isang bagay na mahalaga doon. Sa paglalakbay pabalik sa Moon Illumination Sect, ang grupo ng mga disipulo sa loob ng court ay tumingin kay Alvin na may masalimuot na ekspresyon. Sa kanilang lahat, ang pinakaunang pumasok sa Moon Illumination Sect ay pumasok 5 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, walang nakatalo kay Alvin na kakapasok lang sa sekta ngayong taon. Nakaramdam sila ng hindi komportable sa kanilang mga puso. Tito, umaasa ako na tinalikuran mo na ang pag-iisip na makipaglaban sa kanya. Kung hindi, sarili mong libingan lang ang hinuhukay mo. Nakatingin din si Henderson kay Alvin. Ang kanyang titig ay mas komplikado kaysa sa iba pang mga alagad sa loob ng korte. Masasabing pinagmamasdan niya ang paglaki ni Alvin araw-araw. Ang bilis ng paglaki ni Alvin ay napakabilis na tanging alikabok na naiwan sa kanya ang nakikita niya. Ang 4 na dakilang opisyal ng Moon Illumination Sect, kabilang sina Arwin at Harmon, ay walang kamalay-malay na sa sandaling ito, isang itim na figure ang sumusunod sa kanila sa bilis na hindi nagmamadali o mabagal. Ito ay isang sexy at curvy na babae. Isang lilang ibon ang damapo sa kanyang balikat, nakatulog. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.